Chinky, paano natin i-handle yung mga boss at mga manager na nagpa-power trip? Nako, iyan ang pag-uusapan po natin. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang quad coach. Nako, may kakilala ba kayong mga boss nyo na mahilig manigaw? Mahilig na manghiya sa harap ng ibang tao? At syempre, pinag-overtime ka na wala pang overtime pay. Ramdam nyo yun? Ang tanong, ano ba dapat ang gawin? Mag-resign, makipag-away, manahimik lang? Or pumunta kay Senator Rapi Tulfo? Alam mo, sensitive tong usapan na ito dahil maraming empleyado ang natatakot po talaga magsalita. Kasi natatakot na mawalan ng trabaho, may pamilya, may babayarin, may responsibilidad. Pero kailangan natin matandaan, hindi porket empleyado ka, wala ka ng karapatan. Una, pag may nangyayari sa inyo, itong unang dapat gawin, isulat nyo kung ano ang pangyayari. Kailan nangyari, anong oras nangyari, anong araw nangyari. Diba? Pagkatapos, isave lahat ang mga emails, i-document nyo lahat. Oo, hindi dapat emosyon ang labanan. Dapat ebidensya. Pangalawa, kailangan po yung tamang komunikasyon, di ba? Kung may di pagkakaunawaan, mag-usap, i-clarify, di ba? Sir, pwede ko bang i-clarify na pinapagawa mo sa akin to, is this part of my job description? Nagtatanong lang po, di ba? Liliwanagin mo lang. Kung isang beses lang paggagawa sa'yo, pagbigyan mo, pero kung araw-araw at di mo na talagang responsibilidad, pwede kang magtanong. Pangatlo, alamin mo ang iyong karapatan. According to DOLE, Department of Labor and Employment, kapag ikaw ay nagtrabaho higit na sa takdang oras na inyong pinag-usapan, dapat may overtime pay. Dapat may due process at sasabihan ka kung talagang pag-overtimein ka, hindi lang basta-basta at ora-orada. At syempre naman pang-apat, kung meron pang pang-aabuso, kailangan po lumapit kayo sa tamang department. Kung kayo po ay may HR department, doon kayo pumunta. Kung maliit po ang kumpanya, sa manager or sa may-ari. At kung hindi mo kaya na talagang kausapin dahil ayaw makinig, pumunta na lang kayo sa DOLE. May magawin nating maayos. Again, ulitin ko. Paano tayo magre-report? Una, dapat maayos, dokumentado, at dumaan sa tamang proseso. Tatandaan, di mo kontrolado ugali ng boss at manager mo, pero kontrolado kung paano ka tutugon. Sana naman nakatulong tong episode na ito sa ating mga kababayan na mga manggagawa. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes, Pangulong Bongbong Marcos ibinida na may natisod na silang bagong source ng langis. Today, I am proud to announce another step forward in our mission to secure affordable, reliable energy for every Filipino. Sa pagpapatuloy ng ayuda distribution, maraming tsuper uminit ang ulo. Isang delivery company na bistong hindi nagpasa ng listahan ng kanilang mga rider. Na show cause na nalala mo kasi pumunta yung mga driver nila dito just like everybody else pero hindi pala nila nasubmit yung list. Ngayong tuloy-tuloy pa rin ang mga protesta at tigil pasada. Ang tanong, may masasakyan pa ba? Lalo't Holy Week na sa susunod na linggo. At Eli Buendia at ang Eraserheads, mayroon daw secret project. Magbibigay kami ng patikim dyan. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa akin. This has been my guide. Ang uting utang, kumikita sa mga utang, walang kita. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Base sa tansya ng oil industry expert sa unang 4 na araw na trading ng linggong ito, mga kapatid, posibleng pumalo sa 150 pesos per liter ang presyo ng gasolina sa susunod na linggo. Kaya sa Quezon City, kapansin-pansin na dumarami ang nakabisikleta. Para sa detalye, magbabalita si Mobile Journal, Fatima Baduria. Fatima. Malapit ito ng 4.5 ng Commonwealth Avenue at
mula kaninang umaga, pakita ko sa inyo, no, maluwag ang daloy ng trafiko dito sa Commonwealth Avenue. Tuloy-tuloy yung pagdaloy ng mga kotse dito, no? At kung mapapansin nyo rin, no, sa likuran ko, kakaunti lang din yung mga pasahero dito, pailan-ilan lang sila, lalo pa ngayon na tanghali na. At kanina, napansin ko nga rin na may mga nagbabike along Commonwealth Avenue at sa mga kapatid natin, no, sa Visayas at Mindanao, nakakakaba po yan dahil malawak ang Commonwealth Avenue. At yung isa pang nakita kong namimisikleta, no, 78 years old pa. Heto ang bahagi ng panayam ko sa kanya kanina. Yung hobby ko talaga na lakad ay magbabike lang. Kaya nagtatabo ako, nagbabike lang ako. Actually, Cheryl, simula pa kanina ay tuloy-tuloy din yung pagdating ng mga jeep. Ayan, nakikita niyo sa likod ko, no? Mas marami rin, no? Kapansin-pansin niya na mas marami yung mga jeep na bumabiyahe ngayong araw at kahit pa paano raw ay makakatulong yan na madagdagan yung kita nila. At natanong ko nga kung magpapasada pa sila. Ang sabi nila ay bumabiyahe pa rin para talagang kumita, pero aminado nga sila na lugi pa rin daw. At narito ang pahayag ng ilan sa mga nakausap kong tricycle at jeepney driver kanina. Nakauwi lang kami siguro, mga 300, 400, ganun lang. Eh, dati ba mga? Dati, kahit pa paano, nakaka-600 kasi. Hindi, umuwi ako ng tanghali. Pag ang ginagawa ko na lang diskarte, pag rush hour na lang, gano'n. Kung kailan dagsa na lang pasahero. Pero pag maghapong ka mabiyahe, lugi ka na eh. Cheryl, para sa mga kapatid natin, no, na babiyahe dito along Commonwealth Avenue, lalo na yung mga babaybay ng nakabisikleta, paalala na lang na doble ingat at dapat merong mga safety gears na tulad na lang ng helmet, busina at side gear para talagang sila. Meron din namang mga bike lane dito sa Commonwealth Avenue. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria. Nagalit ang ilang pumila sa bigayan ng ayuda para sa delivery riders sa Quezon City. Naputol kasi ang pamamahagi ng cash assistance sa mga hindi nakaklaim kahapon. Para sa update, magbabalita si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, kumusta ang pila dyan? Cheryl, sa mga oras na ito, may kita nyo sa aking likuran, halos wala ng mga kapatid nating pumipila para nga sa cash assistance ng DSWD. Pero kaninang umaga, itong mga upuan na ito, punong-puno yan ng mga kapatid nating mga rider na pumila nga ng maaga. Pero kasabay niyan, Cheryl, may mga kapatid tayo naman na sumama yung kanilang loob dahil hindi nga sila nabigyan ng kanilang cash assistance. Actually, lipat tayo dito, no? Onting lapit lang tayo dito sa ating mga kapatid na rider. Ito si Sir Ian. Sir Ian, lapit ka sa akin. Ito, si Sir Ian, Cheryl, isa siya dun sa mga kapatid nating rider na hindi na pagbigyan na makakuha ng cash assistance. Sir Ian, pakikwento naman ng mabilis lang kung ano yung nangyari, sir. Opo, ganito po kasi sir, dumating po kami rito madaling araw. Ngayon, nagkaroon po ng pila para sa mga unclaim, yung mga naka-schedule kahapon na hindi nakapunta. Nagkaroon po ng pila, then bigla po nilang kinat off. Ngayon po, umasa po sana kami na matulungan po kami ni Secretary Gatchalian na sana po na mapagpatuloy po yung unclaim po na yon. Dahil po napapansin naman po namin na wala naman po pumupunta na rito para magkuha ng payout. Sana po matulungan po kami ni Secretary Rex Gatchalian. Sir, anong oras kayo pumila dito? Nananghalian na ba kayo? Hindi pa? Hindi pa po kami nag-almusal at saka tanghalian. Yung iba madaling araw, alas 3 pa lang nandito na. Yung iba alas 4, gano'n. Kaya sana po matulungan po ninyo kami. Sir, paano na-discard nyo ngayon? Babiyahe pa ba kayo o mag-hintay kayo? Hindi na po, mag-aantay na lang po kami ng siguro nang mayroong tumulong sa amin na sa concern namin. Kasi kung bibiyahe pa kami, alanganin na po. Tanghali na po kasi. Sir, last na lang, ano yung panawagan natin? Sana Secretary Rex Gatchalian, sana matulungan nyo kami. Kami mga rider rito na hindi na po kami nakabiyahe dahil umasa po kami na makakuha po kami ng assistance. Tapos bigla pong na-cut off. Sana po matulungan nyo po kami.
Alright, Sir, maraming salamat. No? Cheryl, doon sa mga kapatid natin nga mga hindi nakakuha ng cash assistance ngayong araw, pinagbigyan sila ng DSWD na antayin na lang yung susunod na special payout, no, na sa mga susunod na araw. And yun nga, narinig natin kanina, ang target is after Holy Week pa mabibigyan ng oras or ng panahon itong special payout na ito. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sa Pasig, pinilahan ang bigayan ng 5,000 pisong cash assistance sa delivery riders. Pero marami pa rin ang walang naiuwi. Para sa update, magbabalita si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, kumusta ang pila dyan? Cheryl, no, kanina nga nasaksihan natin, bandang alas 7 ng umaga, ay napakahaba ng pila para sa cash relief assistance ng mga delivery riders dito sa Pasig City. At kung ngayon naman nakikita nyo sa aking likuran, kanina punong-puno yung mga bleachers pero ngayon ay halos wala ng tao o pailan-ilan na lamang yung mga natitira. Dito sa aking likuran, meron pa rin namang mga nakapila para doon sa payout pero dito sa aking kabilang banda naman, yung help desk na kung saan lumalapit yung mga delivery riders na hindi pa makakuha ng kanilang ayuda. Pero sa ngayon, Cheryl, pihit lang tayo ng onte, no? Tanungin natin yung ilan sa mga delivery riders nating nakakuha kung kamusta ba yung kanilang experience. Sir, hello po. Magandang tanghali po sa inyo. Ano pong pangalan nila? My name is Dexter Jason Brown. Saan po kayo nang galing ngayon, sir? Actually, naka-break lang po. Naka-break lang po. Makakuha po sa Ano po bang nangyari, sir? Simula ano oras po kayo nandito? before lunch po. Before lunch? Nakakuha naman po. Hindi po kasi wala po kami sa listahan. Although nag-fill up naman po kami online. Wala po kayo sa listahan. Ano daw po nangyari, sir? Yun nga po di po alam naman. Pero nag-try po ulit kami mag-register dito po sa NFRB. So, maghihintay na lang po kami kung kailan po yung payout schedule. Paano yan, sir? Tuloy kayo ng pamamasada po ngayong araw. Babalik po muna sa office kasi nakabreak. Sir, maraming salamat po at ingat po kayo. Ayan, Cheryl, nakita nga namin, meron pa rin tayong mga kapatid na delivery riders na hindi pa rin nakakuha. At actually kanina, ay meron pa nga tayong nakitang delivery rider na bit-bit pa yung kanyang 2 taong gulang na anak para pumila dito sa cash relief assistance sa Pasig City. At ang kwento niya, wala nga raw siyang mapag-iiwanan ng kanyang anak. Ito yung bahagi ng kanyang pahayag. Last day na kasi ngayon Sabi, last day na ngayon dahil para sa mga delivery. So, nagpunta na ako kahit na kasama ko yung anak ko dahil yung 2 years old. Yun nga, medyo nai-irritable na siya kasi mainit. Tapos ang haba ng pila, since 6 a.m. nandito na kami. Cheryl, sa ngayon ay nasa 2,244 na yung nabigyan ng cash relief assistance as of 11 a.m. yan kanina. At inaasahan nga daw na 5,000 yung dadating ngayong araw. Pero yun nga, Cheryl, paulit-ulit yung paalala rin ng ating mga staff ng DSWD at ng Pasig LGU na tignan yung schedule na naka-allot para doon sa bawat letra ng apelido. Kahapon ay letrang A to I, tapos ngayon naman ay letrang J to R, at yung susunod naman ay letrang S to Z sa Monday yan naka-schedule. Para daw hindi magkaaberya at syempre para hindi rin masayang yung kanilang punta, ay siguruhin daw muna na naka-schedule ngayong araw yung kanilang payout. At para naman doon sa mga hindi nakalista, Cheryl, ay pinaglista na sila dito sa help desk para ma-register na yung kanilang pangalan. Ngunit yung kanilang payout daw ay wala pang schedule sa ngayon. Ngunit pinapayuhan sila na antabayaran na lamang daw ang announcement ng LTFRB kung kailan yung susunod na payout. Pero most probably nga daw ay after whole week pa ito. Kaya antabay lamang daw sa kanilang website or Facebook page para sa susunod na schedule ng payout. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes. Bumisita naman sa bigayan ng ayuda sa Maynila si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Dito, nabisto na mayroong isang logistics company na hindi pala nagpasa ng listahan ng kanilang mga rider para mabigyan ng ayuda. Para sa detalye, live na magbabalita si Mobile Journal Francis Rivera. Francis.
Cheryl, madaling araw pa nga lang daw ay talagang dinubog na ang payout center dito sa Maynila at ngayon nga kukunti na lamang yung mga kapatid nating rider na pumipila ngayon dito para kumuha ng ayuda. So makikita nyo dito sa aking likuran. Higit ko lang na mabilisan yung ating camera. Ayan, dito. So, Pops, sorry may istorbo lang kita ha, interviewin lang kita. Kamusta yung 5K? Gaano ka sa inyo yun? Importante yung 5K. Ay, ako, pinalis mo na dahil nakabalak laban siya, walang balak laban sa Manila. So, dito na lang. So sir, mabilis lang. Gaano ka-importante yung 5K sa inyo? Oo. Ayun, sige. Thank you, Pops. Cheryl, ilan lamang yan sa mga humahabol pa para kumuha ng ayuda dito sa Maynila. At kanina nga bumisita rito si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang kamustahin ang sitwasyon at tignan yung mga rider. At isa nga doon sa napansin niya at nalaman niya na merong isang TNC o Transport Network Company na hindi nagbigay ng listahan ng mga rider. Kaya pakinggan natin ang kanyang pahayag. Yung miscommunication sa dalawang bagay, yung halimbawa in the case of Lalamove, kasi tatanda natin ang listahan para sa mga service delivery nang galing yan sa mga kumpanya mismo. Apparently we got word that Lalamove did not submit or failed to submit on time their listing. Sabi sa akin ni Secretary Henry ng DICT kanina na show cause na nga Lalamove kasi pumunta yung mga driver nila dito just like everybody else pero hindi pala nila nasubmit yung list. Cheryl, bukod sa mga Lalamove driver o rider na hindi nakatanggap ng ayuda ngayong araw, meron ding mga ilan na nakalimutan mag-fill up ng form, no? Gaya na nga lang ng isang nating nakausap na nagbihis pa ng mala Spider-Man para lamang pumila dito. Ayan si Bernard June de la Cruz, no? Nakalimutan niya nga raw na mag-fill up ng form kaya dahil daw sa kabisihan niya rin sa mga ibang trabaho niya. At Cheryl, paalala na rin sa mga makahabol pa, no, magbukas ang payout center na ito hanggang alas 5 or kaya pa nga raw nilang mag-extend hanggang 6 p.m. para lang ma-accommodate yung mga rider na kukuha pa ng unclaim or hindi nakuha yung ayuda kahapon. Maaari daw po yung pumunta sa DSWD Gastambide kung saan doon yung maaaring makuha ang inyong 5,000 pesos. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Rivera. Umaaray na rin sa taas ng presyo ng gasolina ang mga mangingisda sa Navotas. Para sa update, live na magbabalita si Mobile Journal, Ray Vicente. Ray. Cheryl, sa mga malalaking bangka dito sa coastal area sa Barangay Bagumbayan, North Navotas, kung saan ito nga bakyan na sinasakyan ko yung mga mangingisda dito. Ang sabi ay alas 6 daw ng hapon sila maglalaot sa Bataan at uuwi ng alas 12 ng madaling araw. Pero nga yung mga ilang mangingisda dito ay hindi na malaot ng mahabang biyahe dahil nga sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. At actually kahapon lang, Cheryl, ay hindi rin sila nakalaot dahil nga nagtitipid dahil nga sa pagtaas ng petrolyo. Cheryl, ipakita ko lang din yung mga kakaunti kagamitan dito, which is ito yung mga fuel na ginagamit nila. Dahil itong malaking bangka kasi, Cheryl, ay ginagamit dito ay 100 na litro ng petrolyo, habang dito naman nalagay yung mga isda na nahuhuli nila, no? So kung makikita nyo, yung bangka na to kayang matid ng 12 na packs na tao, no? Isa nga rito yung mga mangingisda. Nakakilala natin, Cheryl, si Kuya. Hey Kuya, anong pangalan mo? Kuya, gaano ba kalaki ang epekto ng pagtaas ng petrolyo sa mga mangingisdang tulad mo? Malaki naman din po. Katulad niyan, hanggat hindi po natatapos yung gera na yan, lalo pa po kasi tataas yung mga petrolyo. Sa amin naman pong ganyang mangingisda, kasi hirap na nga po kami, tapos ganyan pa po yung presyo ng diesel. Sa totoo sila, pag ganyan kalaki pong 35 liters, pumapalo po ng 3.5 po ngayon yan. Depende pa po sa karga. Pero Kuya, tama, 100 liters ang ganitong kalaking bangka, pero 35 liters, 3.5 na. 35 liters, 3.5 na po sa Depende pa po pag nasa market pa po kami bumibili.
Kuya, nakatanggap ba ng fuel subsidy ang mga isla dito sa Barangay Bagong Bayan ng Botas? Hindi po. Hindi ko pa po na ano. Nasabi po ba ang rason kung bakit hindi pa rin nakakatanggap hanggang ngayon? Ayun po, wala po akong masabi bakit wala pa pong dumadating ganun po para sa Mandaragat. Kuya, ito last question. Kung sakaling dumating na sa susunod na buwan, para saan po ba gagamitin ang fuel subsidy? Para naman din po sa paggang sa katulad ng mga isda kami para gumamit din po yung ano sa amin, yung sa konsumo po kasi kumukonsumo rin po kasi ng 20 o 30 mil po ang bawat isang labas. Salamat Kuya Cheryl. Ayun nga, hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nakukuha yung 3,000 na cash assistance na pinangako nga ng Department of Agriculture. Kaya naman ang hirit ng mga mangingisda dito sa Barangay Bagong Bayan North na Botas ay sana raw maibigay na lalo sa paparating na Holy Week. Next week ay posible namang ilang mangingisda dito ay hindi na muna lumaot. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Ray Vicente. Maghapong mamamasada pero kakarampot lang ang kikitain. Ito ang sitwasyon ngayon ng maraming driver sa gitna ng pataas na presyo ng langis. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Merrimon Reyes. Hari ng kalsada kung ituring ang mga jeep. Pero nitong mga nakaraang linggo, kung kailan sunod-sunod, walang puknat at sumisipa ang presyo ng diesel. Hari pa ba sila? O pulubi nang maituturing sa maghapong pamamasada pero barya lang ang natitira sa kanilang kaha. Dito sa Espanya, Maynila, nasakyan ko ang jeep na minamaneho ni Mang Rogelio. Kasama niya ang misis na si Maria Fe. Biyahing Pier 15 hanggang SM North EDSA at vice versa ang ruta nila. Pasado alas 9 ng umaga nang masakyan ko ang jeep ni Mang Rogelio. Pangalawang ikot na nila ito at sa una nilang pagkarga ng diesel, di sapat ang laman ng kaha de yero. Yung pa yung yun. Samantala yung ikot ka lang 700, 500. Kinukulang. Dati puro stirta lang ako eh. Eh ngayon, nakikita na po nila. Gawa na. Kailangan sigurado. Marami ng kasabay. Back to zero man, ang mahalaga, di raw titirik ang jeep. Tuloy ang pasada. 5 litro raw ng diesel ang nakukonsumo sa kada ikot. Kung lampas 120 pesos ang kada litro, nasa 600 pesos ang puhunan. At dahil hindi naman kanya ang minamanehong jeep, kailangan niya pang mag-ipon pang boundary. Pinabaan, dati 700, kinawala lang nilang 500 kasi hindi na kaya talaga. Okay po. Kaya lang, hindi pa rin kaya. Hindi pa rin parehas, minsan nga walang inuwi. Kung pagsasama-samahin ang gasto sa pagpapakarga ng diesel at iipon ng pera pang boundary, isama pa ang gasto sa pangkain nila habang pumapasada. Napapaisip na lang talaga ako kung may kikitain pa ba si Mang Rogelio at Ate Maria Fe. Ang pagod sa maghapong pumamasada, mauuwi lang ba talaga sa wala? Hindi rin naman pwedeng huminto o basta na lang sila pumarada. May 13 anyos din kasi silang anak na pinag-aaral. Di bali na raw na pagod at kakarampot ang kinikita, huwag lang kakalam ang sikmura nilang pamilya. Laking bagay na raw na pansit at kanin ang lalamanin ng tiyan nila dahil may araw na wala muna silang kakainin. Hihigpitan pa nila ang kanilang sinturon gaya ng diskarte ng isa pang tsuper na nakilala ko. Ay, minsan, kape na lang sa umaga. Sa gabi po, panghapunan. Oo, yun. Kung na lang, minsan, tagitan kanin lang, gano'n. Ay, ang panawagan ko lang naman sana maibalik sa dati yung presyo ng bitin. Nahihirapan na kami mga driver. Nakakatakot naman daw umasa sa ayuda. Lalo't ang ilang kasamahan ni Mang Rogelio, problemado dahil wala sa listahan ang pangalan nila. Ako, tsaka ito si Daddy, nakalista ko kami pinaksa. Kaya lang, pagdating ko doon, wala. Sabi, second batch daw ako. Ilan daw po yun? Pangalan namin doon eh. Bakit daw po wala? May operator naman kayo, may prangkisa. Yun nga po nga eh. Nga po nakapagtaka kami. Sabi, tatawagan daw kami. Ba yung may date? Ba yung tatawagan? Pero against din kami sa inaano ng biyerno ngayon. Yung nilalaban ng mga Manibela. Ano kami doon? Apog kami doon. Kaya lang, siyempre, kung hindi ko kami pabiyahe, saan kami kukuha ng panggastos? Paon ng mga bata, mga anak namin. Lalo na pagkain. Ano lang yan? Hindi ka isang kaba ng bigas yan. Yung 5,000 po? O kung kakayatin. Kung mabigyan ka. Kung mabigyan. Kaya kung hindi ka pang mabigyan. Nilalakad ko pa yan. Kaya sasamantalay, bumukas lang ako putarot. Magpalista pa. Pag nagpalista na ako, sino may kukuha sa inyo? Wala na. Pasado alas 4 ng hapon,
medyo makakahinga na sina Mang Rogelio at Ate Maria Fe. Naintrega na nila ang boundary na 500 piso. Papakargahan na lang ulit ang jeep pagkatapos ang matitira, malinis ng kita sa maghapong pamamasada. Nagmeryenda na rin muna sila. Pero ang hindi ko inaasahan, binigyan nila ako ng tinapay. Hindi raw pwedeng hindi ko tatanggapin. Sabay-sabay daw kaming kakain. Dito ko na rin napagtanto. Bakit kung sino pa ang matyagang magbanat ng buto, sila pa itong madalas kong matalo? Bakit kung sino pa ang mabuti, sila pa itong nalulugi? Pasado alas 5, huling biyahe na nila Mang Rogelio. Napakargahan na rin ang jeep bago iparada. Mabibilang na rin niya kung nasa magkano ang kita sa maghapong pamamasada. Nasa 200 piso lang ang kita nila. Nakakapanlumo kung iisipin, pero si Mang Rogelio nagawa pang ngumiti. Ang mahalaga raw, may kita kaysa wala. Sa huli, natutuhan kong tao lang din sila. Lumalaban ng patas, nakikipagsapalaran, lumalaban kapag nasasaktan. Handang magbigay kahit di kailangan. Pero sana lang, sa panahong sila ang pinakalugi, hindi rin sila pabayaan at iwan. Mga kapatid, mobile journalist Merrimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Susunod, pangangalampag ng mga tsuper dahil sa walang humpay na taas presyo ng petrolyo, umabot na sa Visayas at Mindanao. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na sapat pa rin ang supply ng langis sa bansa hanggang sa katapusan ng Hunyo. Sinabi yan ng Pangulo sa pagbubukas ng bagong NAIA Terminal 3 Expressway off-ramp sa Pasay kaninang umaga. Kasama niya sa event ang negosyanteng si Ramon Ang na nangako ring bibili ng karagdagang supply ng krudo. Sa ngayon, kararating lang sa bansa ng mahigit 800,000 bariles ng krudo na binili galing sa Russia at Singapore. Meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Pero patuloy pa rin ang ating paghahanap ng supply, patuloy pa rin ang ating pagsuporta sa ating mga commuter para naman mabawasan ang bigat ng epekto nitong nagkakagulo sa Middle East. Una na ring inanunsyo kahapon ng Pangulo ang pagkakadiskubre ng deposito ng gas sa Camago 3 well sa Malampaya Gas Field. Kaya raw nitong mag-supply ng natural gas sa bansa araw-araw at mas mura ito kumpara sa mga imported. Ang kaguluhan sa Middle East ay nagdudulot ng matinding pabago-bago sa presyo ng gasolina sa buong mundo. Kaya naman, ginawa natin ang lahat para masiguro na may sarili tayong supply ng enerhiya upang maibsan ang epekto ng kaguluhan nito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Isa pang tanong ngayong may problema sa supply ng petrolyo kung matutuloy ba ang hosting ng Pilipinas ng ASEAN Summit ngayong taon. Para sa update live na magbabalita si Mobile Journal Julie Baiza. Julie. Cheryl, tuloy ang ASEAN Summit. Yan ang anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng mga suhestyon na kansilahin muna ang summit sa bansa bilang bahagi ng pagtitipid sa langis. Sa ambush interview sa Cavite, ipinaliwanag ni PBBM na nagkasundo ang mga bansang miyembro ng ASEAN na kinakailangang mapag-usapan at maging coordinated ang mga hakbang na ginagawa ng bawat bansa. Pero bare bones daw ang magiging 48th ASEAN Summit and related summits na mangyayari sa Mayo. Ibig sabihin, 3 malalaking usapin lamang ang tatalakayin sa summit. Una, ang supply ng produktong petrolyo. Pangalawa, ang supply at presyo ng pagkain at ang usapin ng migrant workers.
Kailangan daw na makapag-usap ang mga lider tungkol dito at sa magiging posisyon ng ASEAN sa nangyayaring shocks o epekto ng giyera sa Middle East. Sa ngayon, tentatively ay tuloy pa rin naman daw ang summit sa Nobyembre. Mahalaga rin daw ito lalo't papunta ang iba pang world leaders mula Europe, China, Korea at Japan. Sumagot din ng Pangulo sa mga suwestyong i-repeal ang oil deregulation law. Nakatutok daw sila sa mga solusyon na agarang maipatutupad at mararamdaman ng taong bayan. Mahaba pa raw kasing diskusyon kung pag-uusapan at tatalakayin ang oil deregulation law. Cheryl, nilinaw din ng Pangulo na bagamat nakatutok sila sa mga agarang solusyon, pinag-aaralan pa rin naman daw ang ibang paraan para mapagaan ang epekto ng giyera sa Middle East. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza. Lumutang ang terminong energy lockdown dahil sa lumalalang krisis sa supply ng langis sa buong mundo. Nagugat ito sa paglala ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa daloy ng langis, lalo na sa mahahalagang ruta tulad ng Strait of Hormuz, kung saan dumadaan na ang malaking bahagi ng global oil supply. Dahil dito, tumaas ang presyo ng langis at nagkaroon ng pangamba sa supply. Kaya naman dito sa Pilipinas, una nang idineklara ang State of National Energy Emergency. Para pag-usapan yan, magkakasama natin si Attorney Avril De Torres, Deputy Executive Director ng Center for Energy, Ecology and Development, isang non-government at advocacy organization. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Salamat po sa oras. Good afternoon, Cheryl. Thank you for having me. Attorney, sa puntong ito, gaano po kalapit ang Pilipinas dito sa tinatawag nga na energy lockdown? Masasabi ba nating nararanasan na natin ito o papasok pa lang tayo sa mas critical na yugto? Sa tingin ko, Cheryl, inaccurate yung term na energy lockdown. Nang galing kasi yung termino na yan sa napapansin natin na similar yung measures na minumungkahi ngayon katulad nung COVID lockdown. Katulad yan ng work from home, wag masyadong maglalabas-labas, and then more recently yung mga community pantries. Pero hindi lockdown ang nangyayari, kundi an energy crisis dulot ng disruption sa global supply. Dahil nagkakaroon ngayon ng giyera sa West Asia at tayo ay almost 100% reliant sa imported na krudo at na petrolyo, tayo ay apektado. So hindi naman natin sasabihin na lockdown, kundi an energy crisis at ang mga measures na sinusulong ay similar. At nangyayari yan ngayon dahil ramdam na natin ngayon yung epekto ng krisis. Pinag-uusapan ngayon, Attorney, yung mga hakbang tulad ng 4-day work week, work from home, car-free days. Sa pananaw niyo po ay sapat ba ang mga ito o malaki ba ang maitutulong ng mga ito para maiwasan yung mas malalang krisis o band-aid solution lamang ito? Itong mga solutions na ito ay tinatawag na demand-side solutions. Dahil kung meron tayong shortage of energy supply, ang isa sa mga solusyon ay kailangan din nating pababain yung energy demand. So tayo, in times of extraordinary times, we are all called upon to respond to the crisis. Pero kung ang tanong ay sapat ba ito, definitely hindi siya sapat. Dahil ang problema talaga ay yung supply na ilang dekada na ang pinanggagalingan ng ating enerhiya ay galing sa mga imported o inaangkat na fossil fuel. So ang mga solusyon, dapat, lalo na kung long term, nakatutok sa paano ba natin i-reduce yung dependence natin sa mga inaangkat na langis. May ilang oil companies nga na nagsabing limitado na lang yung kanilang supply hanggang Abril o Mayo na lamang. At although ito, si Pangulong Bongbong Marcos, inanunsyo lamang na dumating yung order natin from Russia at Singapore at sinasabing we have enough supply until June 30, until end of June. Gaano ito kaseryoso na ganito ang sitwasyon natin? Ano ba yung nakikita nyo, Attorney, na posibleng worst case scenario na dapat paghandaan ng publiko? Cheryl, ang problema kasi sa enerhiya natin is nagsulong tayo ng mga pulisiya na pre-privatize at diniregulate. So sa ganitong sitwasyon,
tungkulin ngayon ng pamahalaan na siguraduhin na nare-regulate niya ng maayos ang mga private companies at walang hoarding, walang price manipulation at collusion na nagaganap. At ang inuuna natin ay hindi yung kita ng mga kumpanya, kundi ang mamamayan. So ang gobyerno talaga ang makakapagsabi at makakapagbantay sa mga oil companies sa panahon na ito. Ang nakakabahala, according to Energy Secretary Garin, nung tinanong siya, meron bang oil cartel? Hindi siya makahindi. At yun yung problema. Is government inadequate in regulating this sector? And if that is the case, shouldn't we be overhauling the type of energy system that we have? Ngayon, gaano kalala yung mangyayari? Alam natin no, na nung huling nung 1970s na nagka-crisis, nagresulta ito sa isang recession. Alam din natin na ang forecasts ng mga experts ngayon, maaari daw na mas malala yung pagbulusok ng presyo ng krudo at ng petrolyo sa global market kumpara nung nagsimula ang Russia-Ukraine war. So we should expect a far worse situation than where we were 3 or 4 years ago, depending no sa paano mag-unfold itong gera na nangyayari sa West Asia. Nandoon, di ba, attorney, yung sinasabing pwedeng umabot nga sa $200 per barrel ang krudo. Andoon, ito, kalalabas lamang na next week ay papalo na sa hanggang 150 pesos ang kada litro ng diesel. Ang bilis. Parang it's been just a month, ganito kataas yung pagbulusok ng presyo. And may chain effect. Sunod-sunod na yan. Kahit nga sinasabing hindi huminto or na hindi pinayagan yung pagtataas ng pamasahe, hindi doon sa mga maliliit, like sa tricycle drivers or maybe sa mga delivery riders, itataas nila ito ng kahit papano nakikipag-negotiate sila doon sa mga sasakay So tumaas na rin, nagtataasan ng mga bilihin. So kailan dapat direkta or ngayon na ba or huli na ba dapat nung mga nakalipas pa na linggo na direktang yung intervention ng pamahalaan dito nga sa fuel supply? Cheryl, dapat noon pa. Ang sinasabi nga namin is, those who do not learn from history are bound to repeat it. Noong 1970s, nung nagka-oil crisis, doon ipinasa ang Oil Exploration and Development Act. Kasi sabi natin, dapat pala indigenous ang energy resources natin dahil kapag nagkakagulo sa mundo, kung magkakagera, halimbawa, ganito pala tayo kaapektado. Diba, nung panahon na yun, grabe ang rotational blackouts. Noong 2007, nagka-oil crisis na naman, pinasa ang Renewable Energy Act. Kasi sabi natin, bakit pa indigenous na fossil fuels? May renewable energy naman tayo, libre ang araw, libre ang hangin. Ngayon, nararanasan na naman natin dahil kahit pinasa natin ang Renewable Energy Act, hindi naman siya sineryosong inimplement ng pamahalaan. Kaya ngayon, dependent pa rin tayo mainly on imported fossil fuels. Noon pa dapat. Ngayon, kung ang tinitignan din natin, gaano ba hindi dapat yung interventions, syempre, ramdam na natin ramdam na ng pinaka-vulnerabling sektor ng ating lipunan, yung mga tsuper, mga nasa agriculture sector, ang mga mangingisda, magsasaka. At asahan pa natin mararamdaman ng mga electric consumers dahil mas malala ang sitwasyon pagdating sa kuryente. Cheryl, nabanggit mo kanina na 1 peso fare hike sinuspende pa ng presidente dahil sabi niya masyadong mabigat para sa mga estudyante at sa mga mamamayan. Pero alam po ba natin na pagdating sa kuryente, walang ganong type of regulation. Pag tumaas ang presyo ng panggatong ng mga gumagamit ng bunker fuel, mga nag-aangkat ng coal, ng liquefied natural gas, buong presyo ng langis na yan ipapasa sa consumer. Asahan natin ang pinakamalaking epekto nasa kuryente. Kaya ang measures, syempre, dapat immediate reprieve sa mga pinakamahirap na mamamayan, sa mga pinakaapektado. Ngayon pa lang naririnig na natin, may mga reklamo na sa subsidies. Hindi sapat, marami pang hindi nakakatanggap. Bukod pa dyan yung tanong na kinukurakot ba? Dahil alam natin na ang mga ayuda ay also one of the avenues for corruption. So,
Dapat yung interventions direkta sa mga pinaka-apektado in the short term, hindi lang sa mga transport agriculture, pero also pagbawalan yung pass-through ng fuel sa kuryente. Kung mamahal ang kuryente rin natin, walang putulan at i-allow din ang staggered payment of electricity bills katulad nung panahon ng COVID. Maraming pumupuna at nababagalan sa aksyon ng pamahalaan. Pero ngayon, mayroon na nga napirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagbibigay sa kanya ng emergency powers. Nagdeklara din ng State of National Energy Emergency. Nag-create ng Uplift Committee. Ando na tayo parang natapos na yung isang buwan na sinasabing walang nagawa. But with all, ito yung ganitong effort ng pamahalaan, Attorney, paano ba sasabihin na to? Ano yung agaran? Ano yung dapat? Okay, andito na tayo. Ano dapat kaagad ang gawin ng pamahalaan? Siyempre po, una, price freeze. Dapat i-control yung pagbulusok ng presyo, di lang ng langis, pero yung mga basic commodities. Because as you've mentioned, Cheryl, we should expect a knock-on effect. Lahat ng mga goods and services na umaasa sa langis, magmamahalan yan. We have to protect our fellow Filipinos na hindi tayo, we alleviate the additional burden that is already caused by this crisis. Pagdating sa transport, kailangan talaga nating tutukan kung paano natin i-ensure na sapat yung subsidies sa ating mga tsuper at operators dahil naririnig na natin ano yung mga kritisismo nila sa inilabas na package ng pamahalaan sa kasalukuyan. Sa electric consumers, bago pa tumaas ang kuryente, kailangan ipagbawal na ng DOE at ng Pangulo yung pagpasa ng presyo ng langis o panggatong ng mga power plants to the consumers. So, prohibit pass-through cost. Yun yung mga short term, no? Pero, ang isa pa na hindi natin nakikita sa package, sa uplift package ng pamahalaang ito is, nasaan ang renewable energy? Ang solar PV ay napakadaling i-deploy. In fact, Cheryl, during the time of the Russia-Ukraine war, there are countries like Pakistan na in a matter of 1 year, 15, 17 gigawatts of solar PV ang dineploy. So para sa atin, dapat nagde-deploy ang pamahalaan ng solar PVs sa mahihirap at pati sa mga government offices. Yun yung tugon dapat ng gobyerno in the short term. Pero yung long term, no, dapat talaga itigil na natin yung dependence on fossil fuels, no. Lalo na yung inaangkat. Nakakalungkot na during this time nag-aanunsyo pa ang pamahalaan about gas discoveries na bakit hindi natin yan fini-phase out pa rin at Attorney Avril? Alright, naputo lang ating linya ng komunikasyon. Yan po si Attorney Avril De Torres ng Center for Energy, Ecology, and Development. Samantalang marangkada na uli ang ikalawang araw ng kilos protesta ng mga transport group. Para sa update live na magbabalita si Mobile Journal Daniel Dayaw. Daniel, kumusta ang sitwasyon dyan? Putol tayo. Cheryl, nagsisimula ng papuntang Menjola ang iba't ibang grupo ng commuter at transport group sa pangunguna ng Manibela at Piston. Ito ay para sa isasagawang ikalawang protesta at marcha papuntang Menjola bilang ito'y bahagi ng ikalawang tigil pasada bunsod ng mataas na presyo ng petrolyo. Nais nila na mas ilakas ang kanilang panawagan na ibasura ang oil deregulation law, i-roll back sa 55 pesos ang presyo ng diesel o crudo at higit sa lahat yung fare hike ay para maibsan, itaas pa sa 5 pesos o 2 pesos lang dahil masakit pa sa bulsa ang doble presyo ng petrolyo. Yan po si Mobile Journal Daniel Dayaw. Lumutang ang terminong energy. Balikan po natin si Attorney Executive Director Avril De Torres. Attorney,
Okay, naputol lamang po tayo ng kaunti doon sa huli nating pinag-uusapan na ano yung agarang dapat gawin na ng pamahalaan maliban doon nga sa pag-create ng uplift committee, ang pagpapirma ng State of National Energy Emergency. Okay, with all these creations, hindi pwedeng meron lang kinreate. Dapat gumalaw agad-agad. Ano po yun? Naputol, katulad nung sinasabi ko kanina, no, pinakauna, price control. Dapat siguraduhin na i-alleviate natin yung mga additional burdens sa ating mga consumer at mamamayan. Pangalawa, yung direct na subsidies sa mga pinaka-apektado sa transport, sa agriculture, kailangan natin i-review at tignan na sapat-sapat ba, dahil ngayon pa lang naririnig na natin ano yung mga kritisismo nila dito sa subsidies na ito. Pangatlo, asahan natin na magiging mabigat yung epekto nito sa kuryente. Kaya dapat i-prohibit ang pass-through costs ng mga panggatong ng coal, gas at oil sa mga power plants. At pang-apat, dapat pinapangunahan ng gobyerno ang pag-deploy ng solar PVs. Una, sa mga pinakamahirap na sektor ng lipunan, kung pwedeng doon sa mga above the lifeline cost, yung mga 100 to 200 kilowatt-hour ang konsumo kada buwan sa kuryente, mag-deploy tayo ng solar PV. At sa mga government offices, sa mga hospitals, sa mga schools, yung tinitignan natin na essential, mag-deploy din tayo ng solar PV sa kanila. Sa ganong paraan, marireduce natin yung dependence sa fossil fuels, baba yung kanilang kinokonsumong kuryente, at even immediately magkakaroon sila ng savings. At hindi po ito kakayanin, ang realidad, hindi kakayanin ng kung ipapasa natin lahat or iaasa natin lahat lang ito sa pamahalaan. Sa gitna po ng krisis, Attorney Avril, yung praktikal na magagawa natin ng ordinaryong Pilipino para hindi lang makatipid, kundi para makatulong dito nga sa mas malawak na solusyon. Ito nakaka-excite, no, kasi nakikita natin ulit yung mga kwento ng community pantries, kung saan yung may tumutulong na yung buhay ng mga kasama natin sa komunidad. Kung meron tayong mga community pantries, bakit di tayo magkaroon ng mga community solar? Kung meron na tayong solar PV, pwede tayong maglibreng solar charging. Kung may natitira tayong natabi tayong pera, pwede tayong bumili ng solar PV, or pwede tayong mag-donate ng mga solar PV sa mga communities, no, na energy poor, yung mga hindi mahihirapan sa krisis na ito. Pero syempre, para sa atin, mahalaga na magbigay ng insentibo ang pamahalaan. Kung pwede bang concessional loans, pwede bang wala mo ng interest ang mga pagbili ng ganitong sistema para gumaang naman yung sitwasyon natin ngayon pagdating sa, hindi lang sa transport, sa agrikultura, pero pati na rin sa kuryente. Pero tayo sa mga tahanan, ano yung pwede? Magsimula ng magtipid sa kuryente. Little things, pag pinagsama-sama mo, malaking katipiran na yon sa enerhiya. Kasi kung may shortage talaga ng supply, ang mahalaga ay nilalaan natin yung supply na meron tayo doon sa mga essential activities ng ating economy. Atin po sa bahay, kailangan po natin magtipid at bukod doon, dahil alam naman natin na magmamahal ang presyo ng kuryente, kasama rin po ito sa makakagaang sa kalagayan natin ngayon. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Avril De Torres ng Center for Energy, Ecology and Development. Dako tayo sa mga lalawigan. Sa Cebu, pahirapang makasakay ang mga pasahero sa ilang lugar dahil sa tigil pasada. Live na magbabalita si Dale Israel ng One News Cebu. Dale. Tayo po, Sheryl, alas 5 pa lang ng umaga kanina ay nagsimula ng magtipon ng mga driver sa Mandawi City at sa Barangay Talampan dito sa Cebu City. Ayon sa Piston Cebu, umabot na sa 70% ng transportasyon sa Metro Cebu ang naapektuhan sa ginawang transport strike ng mga tsuper. Sa pag-ikot ko kanina, nakagarahe lang ang mga jeep palapit sa Guadalupe Church, kaya wala halos bumibiyahe sa ruta ng Guadalupe sa Cebu City. Nasa harap tayo ngayon ng
Osmeña Boulevard at mga modern jeepneys lang ang nakikita natin bumabiyahe dito sa Cebu City. Napilitan tuloy yung mga maglakad, yung mga pasahero maglakad lang papunta sa kanilang paparonan. Sa ilang mga ruta naman, papuntang Lahug at Talamban, ilan lang patuloy na nakabiyahe. Sumali rin sa protesta ang mga driver sa bayan ng Asturias, sa Cebu, kasama na ang mga habal drivers. Kapansin-pansin din ang kakulangan ng mga biyahe mula Mandaue City patungong Cebu City dahil pa rin yan sa isinagawang strike. Samantala, hindi naman naapektuhan yung mga modern PUJs na nagbabiyahe dito sa Cebu dahil di sila nagkasabay sa protesta ng store. Ang pagsubok sumakay ng PUJ kanina mula Kaputao patungong Colon Street, hindi naman tayo nahirapan makahanap ng hindi pa rin apektado yung mga biyahe ng mga bus papunta sa mga bayan ng Southern at Northern Cebu. Nakakahanda naman ang mga bus ng pamahalaan sa panunsod upang i-deploy sakaling may mga pasaherong stranded pamaya. Cheryl, nakatakitang may programa ang mga nag-upelgang driver ngayon, alauna ng hapon hanggang alas 3. Pilit nila, basura ang all the regulation law, ang excise tax at tapyosan at 50 pesos ang presyo ng langis. Yan ang pinakahuling balita dito sa Cebu. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, Dale Israel ng One News Cebu. Diyan lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. May ikinasaring protesta ang ilang transport group sa Davao City ngayong araw. Para sa detalye, magbabalita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril. Cheryl, nagsagawa ng kilos protesta at tigil pasada ang transport group na Transmission Pistona dito sa Davao City bilang parte ng 2 araw na nationwide transport strike kontra oil price hike. Bit-bit ang kanilang mga placards, panawagan din ng grupo na tanggalin ang value-added tax at excise tax sa mga produktong petrolyo, maging ang pagbasura sa oil deregulation law at pagbalik sa presyo ng krudo sa halagang 55 pesos. Hiling din nila na ipatupad ang fare increase sa lahat ng klase ng transportasyon. Nais din nilang mapanagot ang Administrasyong Marcos Jr. dahil sa mahina at kawalan umano ng aksyon sa nangyayaring krisis ng bansa. Narito ang kanilang pahayag. Dapat gi-release na nila unta. Ilan na nang gihatagan o pagtagad ng mga driver ba kay ang mga driver labi na sa libre nga sakay. Patay gyud ang mga driver sa mga jeep. Tungo sa libre sakay. Pait na kaayo. Dila nila na mabati. Pero kaming mga driver karon dili lang dire sa pangi nga linya kundi sa tanang ruta dire sa Davao. Wa na ni kuan na sila, ni alma na sila. Sa ako lang tang panawagan sa tanang mga driver, mga ruta o kani untang atong paggobyerno nga madungog unta nila ang among kalisod karon sa among pagpamasahero. Cheryl, hindi naman masyadong apektado ang mga commuters sa isinagawang protesta dahil maraming tsuper ang tuloy pa rin ang pamamasada. Higit 1 oras lang din ang itinagal ng aktibidad ng grupo na sana hanggang mamayang hapon dapat pero pinagbawalan sila ng mga pulis dahil wala silang permit. Cheryl. Daghang salamat, Bril Montalvo. Sa ngayon, patuloy pa rin ang kaguluhan sa Middle East pero ang Amerika hindi raw muna aatakihin ang energy facilities ng Iran sa loob ng 10 araw. Mismong si US President Donald Trump ang nag-anunsyo nito. Ibig sabihin tuloy ang putukan pero hindi tatargetin ng US ang energy facilities. Gumaganda na raw kasi ang usapan nila ng Iran. Pero sa report ng Reuters, sinabi umano ng Iran na lugi sila sa one-sided demands ng Amerika para matigil na ang gyera. Kaya mas tumindi ang kanilang panawagan na gumamit na ng nuclear bomb. Hindi pa ito kinukumpirma ng Iranian government. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes. Dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman.
Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.